Kabanata 9 hanggang Kabanata 12. Ang unang tatalakayin natin ay ang Kabanata 9, kami ng mga bagay-bagay sa Diego. Mga tauhan. Padre Damaso, ang pari na parang hindi sa tayo sa pagpuntahan ni Maria Clara at Tia Isabel sa Binayo. Tia Isabel, ang kasama ni Maria Clara na pupunta sa Binayo. Kapinansyado, ang ama ni Maria Clara at isang mayamang tao. Crisostomo Ibarra, isang binata na naglalakbay pauwi sa bayan ng San Diego. Maria Clara, ang anak ni Kapinansyado at ninang pamamasawa ni Ibarra. Kasama niya si Tia Isabel papunta sa Binayo. Padre Sibila, sa pangpari na tumuko sa kumbento upang ikwento sa magandang pari ang mga nangyayari. Tagpuan. Ang tagpuan ay sa Binayo. Pagkatapos magtungo si Tia Isabel at Maria Clara upang kunin ang mga naging gamit ng Maria Clara. Ang Binayo ay ang buok ng mga madre na tinutuloy nila na para din silang simbahan. Kumbento. Nagtungo si Padre Sila sa kumbento ng Dominicano sa Puerta Isabel II upang dalawin ang isang may sakit na pari. Ang kumbento ito ay ang bahay-pari na tinutuloyan ng mga pari tuwing tapos na ang kanilang misa. Bahay Kapinansyado. Dito kinausap ni Padre Damaso Kapinansyado upang kumprontahin sa pangipagmabo niyang loob ni Maria Clara at Ibarra. Mahalagang pangyayari. Nagtungo si Padre Damaso sa bahay ni Kapinansyado na walang may mahalagang pakay. Nag-usap silang dalawa at ang tinalakay ang may kinalaman sa pag-ibigyan ni Ibarra at Maria Clara. Masakay na sana sa parwahe sila Maria Clara at Ibarra ay sakto namang pagdating ni Padre Damaso. Tinanong niya ang mag-alik, saan kayo patungo? Ang sagot ni Maria Clara, sa Binayo ko, ito kunin ang aking mga kagamitan. Dahil umakyat sa bahay ng Kapinansyado sa Padre Damaso na pagulong-bulong. At yun naman ang pinagmulan ni Tia Isabel. Ang kala niya ay may minememorya siyang sermon. Samantala, dinalaw ni Padre Sila ang kaibigang matandang bahay ng sakit. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagkita ng kanilang korporasyon. Ayon dito, ang bayan ay unti-unti ng nangibisi, kaya hindi na dapat nilang naglagaan ang pagsasamantala. Samantala, sa oras din yun, dinalaw naman ni Padre Sibila ang kaibigang matandang pari ng sakit sa Puerta Isabel II. Ikinwento ng pari ang naging alitan ni Crisostomo Ibarra at Padre Damaso. Ikinwento niya ang kabutihang loob ni Crisostomo Ibarra at ang pag-ibigan ng dalawa. Anya, malaki daw ang mayayabag ni Maria Clara at Ibarra sa kanilang korporasyon. Ayon dito, ang pag-uusdi mo ng kanilang mga ari-arian sa Europa ay tungkol sa pagtaas ng mga buwis. Sinabi rin niya, ang bayan ay unti-unti ng magigising, kaya hindi na dapat nila nagdagan ng pagsasamantala. Asong bulan. Hindi nabuti ng pari ang pag-alis ng Maria Clara, kaya bumulong pumakyat papunta sa bahay ng kapitan. Agad naman siyang sinalubong ng kapitan at takpang pagmano sa kamay ito. Ngunit sinanggihan ito ng pari. Sa halip ay sinabi na kay ito ang kanyang baka sa kapitan. Pagkakyat ni Padre Damaso sa bahay ng Kapinansyado ay sinalubong agad ni kapitan at nagkakmang magmano na halos mahalikan ang kanyang kamay. Hindi na nagpadalos-dalos si Padre Damaso at sinabi agad ng kanyang bakal. Sinabi niya kay Padre Damaso, kay Kapinansyado na may mahalaga tayong pag-uusapan. Hindi
dapat magiging si Kapitan Tiago sa kanya dahil siya ang pangalawang ama ni Kapitan ni Maria Clara. Pumunta sila sa isang silid at doon nag-usap. Pinag-usapan nila ang tungkol sa hindi sa pagtutol ni Padre Damaso sa pagkikipagmabutihan ni Maria Clara kay Ibarra. Ayon sa kanya, dahil nagalitan sina Padre Damaso at Ibarra, hindi daw dapat magamad ng pabutihan ang kapitan sa kanyang mga kaaway. Dahil dito, nakumbinsi ang pari. Dari-dari siya pumunta sa tinilig na kandila ni Maria Clara upang patayin ito papunta kay Pauwi ni Ibarra. Upang patayin ito upang patayin ito sa paglalakbay pauwi ng bayan ng San Diego, si Ibarra. Ani Padre Damaso, hindi dapat magiging sa kanya si Kapitan Tiago dahil siya ang pangalawang ama ni Maria Clara. Nabili niyang dapat na raw itigil ng dalaga ang pagkikipagmabutihan nito kay Ibarra. Dagdag pa ng pari, hindi daw dapat magtungad ng pagputihan ang kapitan para sa kanyang mga kaaway. Kung ganyan, ang pagtutol sa pagkikipagmabutihan ni Maria Clara kay Ibarra at ang pagpupunta ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Kung sasabi kong ito ang aking kasundulan dahil may pinag-usapan o nagkasunduan ang ama ni Maria Clara at Ibarra na sila ang mag-iibigan mga buhay. Ngunit, Tinotrahan ito ng pari na si Padre Damaso at hindi sa mayo. Dahil dito, ang kanilang isipan ay naglalaban-laban. Kaya ito ay aking nakitang masulunan sa kwento. Ay tunggalian sa kwento. Aral sa kabanata siya. Ang aral dito ay ang kahalagaan ng pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Dapat tayong maging matatag sa mga paniniwala at prinsipyo na ating pinaniniwalaan. At hindi dapat tayo padala sa impluwensya ng iba na maaaring labag sa ating kagustuhan o paniniwala. Mahalaga rin na maging tapat sa mga tao mahalaga sa atin, tulad ng pagiging tapat ni Kapitan Tiago kay Padre Damaso bilang pangalawang ama ni Maria Clara. Dako naman tayo sa kabanata 10 na pinamagatang ang bayan ng San Diego. Siyasatin natin ang mga tauhan. Una, matandang Kastila, isang misteryosong personahe na umano'y bumili ng lupain sa San Diego. Don Saturnino, isang mestisong Kastila na nagpakilala bilang anak ng namatay na matandang Kastila. Don Rafael Ibarra, anak ni Don Saturnino at isang Manileño. Tama naman tayo sa tagpuan ito. Ang tagpuan ng kwento ay ang bayan ng San Diego. Ang San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang baybayin ng isang lawa at may malalapad na butulin at palayan. Karaniwan ang hanap buhay nila dito ay pagsasaka dahil sa kakulangan sa edukasyon at konting kaalaman sa pagnegosyo. Dahil dito, napaglalamang sila ng mga dayuhang Chino. Mahalagang pangyayari. Matandang Kastila na Humanoid ay bumili ng gubat sa San Diego kung saan ang kanyang ipinambayad ay ang kanyang mga ari-arian tulad ng damit, alas at salapi. May matandang Kastila na tumungo papunta sa bayan ng San Diego. Ito raw ay magtaas magtagalog at malalalim ang kanyang mga mata. Siya ay bumili ng gubat ayon sa alamat na pinambayad ay kanyang mga ririyan, alas, damit at salapi. Di nagtagal ay dumating ang anak ng matanda na nagkarangalan sa Tornillo. Sinigap niyang sunupin ang natiwang hari-harian ng ama. Siya ay nakapag-asawa ng isang taga-Maynila at nanirahan sila sa San Diego. May isang lalaking
pumunta sa bayang yun at nagpapakilalang anak ng matandang Kastila na namatay. Siya ay si Don Saturnino. Pagtanda ni Don Saturnino, doon pa lang siya nakipag-asawa. At naging anak nila ay si Don Rafael. Pinagiliwan ni Don Rafael na anak ni Crisostomo Ibarra. Pinagiliwan ni Don Rafael pinagiliwan ng mga magsasaka si Don Rafael dahil sa magaling na pamamalakad dito sa bayan ng San Diego. Mula sa bayan ay naging nayon, mula sa isang gubat ay naging nayon ang San Diego dahil kay Don Rafael. Ito ay sanhi ng pagkagalit ng mga kaibigan ni Don Rafael at inggit dahil sa pamamalakad ito. At tulad, pinaloonan nila gumawa ng matanda na nakalagbitin sa puno ng isang balete. Ito ay naging sanhi ng pagkatakot ng mga tao doon. Kaya sinunog ang mga damit ng matanda at itinapon naman ang kanyang mga lahad sa ilog. At yun nga ay namatay na nga ang matandang Kastila na nakalambitin lamang sa puno ng isang balete. Natakot ang mga tao doon kaya ang mga damit nito ay sinunog at ang mga alas naman ay tinapon sa ilog. Walang tunggalian nangyari sa kabanatang ito dahil pinito lamang ang bayan ng San Diego. Aral ng Kabanata 10. Nagpapakita ito kung ang tao ay masikap at may pagpupursige sa buhay, ay di malayo magtagumpay. Ito balang araw. Tiyak na asenso ang mga tao magsisipag at tulad na lang ang ginawa ng lolo ni Crisostomo Ibarra mula sa masukal at gubat ng lupain ay pinagyaman niya ito. Hindi niya tinigilan ang pagpapaunlad sa lupain iyon hanggang hindi niya nakikitang nagiging produktibo. At nagtagumpay niya siya at nangimaw nga ang lolo ni Crisostomo ay pinagpatuloy naman ni Don Rafael ang pagpapayaman sa agrikulturang nasimulan ng ama. Kaya namang naging mas maunlad ito. Dapat naman tayo sa kabanata na minsan ng pinamagalang ang mga makapangyarihan. Mga tauhan. Don Rafael. Siyang mayaman ng individual na maraming lupain, subalit hindi na siya ay makakupot sa kanyang tayaman. Kapitan Tiago, sa pangmayaman ng individual na mahilig magpasalubong ng orkestra at umuulan ng regalo. Alcalde, siya ang namumuno sa lugar, ngunit hindi makapangyarihan dahil sumusunod siya sa ibang mga otoridad. Alferez, siyang makapangyarihan na tao sa lugar na ito. Siya ay makapamugbog sa asawa na singero manapit sa kanyang mga tauhan. Doña Consolacion, ang asawa ng Alferez na Pilipina na mahilig maglagay ng poderetes sa mukha. Padre Santi, siya ang purang karoko na kumalit kay Padre Dama. Ang tagpuan dito ay bayan ng San Diego. San Diego ay isang karaniwang bayan sa Pilipinas na nasa isang malibay ng isang lawa at may malalapad na bumiling at palayan. Sa bayan ng San Diego, may higilan lamang ang kinikilalang makapangyarihan. Ang kapangyarihan sa bayan ay mahigpit na pinagagawa katulad ng nangyayari sa Roma at Italia. Maging si Don Rafael man ang kinikilalang mayaman na nagkakautakan ng marami, hindi siya kinikilalang mayaman sa bayan ito. Gawin din si Kapitan Tiago na mahilig magpasalubong ng orkestra, magpagaan ng regalo, at mataas sa lipon ng pamahalaan. Ngunit hindi rin siya ang kinikilalang
makapangyarihan dito. Dahil sunod-sunuran lamang siya sa sunod-sunuran lamang siya sa mga otoridad. Makapangyarihan sa bayan ng San Diego, ito ay walang iba kundi ang purang paroko sa simbahan at ang alperes siyang puno ng mga gwardiya sibil. Ang purang paroko dito sa panahon ito ay si Padre Salvi, na kinikilalang makapangyarihan sa bayan ito, at ang alperes na siyang puno ng mga gwardiya sibil. Ang posisyon di umano sa pamahalaan tulad ng gobernador silyo o kapitan sa bayan ay mamimili sa halaga ng 5,000 piso at madalas pa na magalitan ng alkalde mayor. Maging ang mga nanunungkulan sa pamahalaan ay hindi makapangyarihan sapagkat ito ay nabibili lamang sa halagang 5,000 piso lamang at madalas pang pagalitan ng alkalde mayor. Pasukdulan, si Padre Bernardo Salvi, ang purang paroko at batang Franciscano, na mukhang masasakinin ang siyang pumalit kay Padre Damaso. Nung ipinadala sa ibang bayan si Padre Damaso, siya ang pumalit, si Padre Salvi ang pumalit kay Padre Damaso bilang isang pura paroko sa simbahang yun. Lasing, mabubog sa asawa at malupit sa kanyang mga tauhan, ang alperes. Siya ay nakapag-asawa ng isang Pilipina at ito ay si Doña Consolacion na mahilig magkolorete sa mukha. Ang alperes ay mabagsik. Tuwing siya ay galit, itinutuon niya ang kanyang galit sa kanyang asawa. Binubugbog niya at sa mga tauhan nito. Ang kanyang galit tuwing siya ay lasing ay binubuhos lahat sa kanyang mga tauhan at sa kanyang asawa. Yung galian, palihim na ito ang nagaganap dahil sa agawan ng kapangyarihan ni Padre Salvi at ang alperes ng dalawang Kastila. Nagagawan sila sa kapangyarihan sa bayang iyon. Ngunit tuwing sila ay natigita sa pampublikong lugar, sila ay nagkukunwari ang nagkakabutihan o sa ibang tawag ay pakipagkunwarihan sila sa mga pampublikong lugar. Aral ng Kabanata 11. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng lipunan noong panahon iyon. Nagsisilbing paalala ito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan. Karaniwan na ang mga makapangyarihan ay nagkakaroon ng lingwahan sa pagitan nila, na kung saan ang mga isinuswenteng mamamayan ang kadalasang naaapektuhan. Sa pag-aral na mabubulod nito ay ang kahalagan ng pagiging totoo sa sarili at sa iba. Ang pagpapanggap ay pagkukunwaring pagkaibigan ay hindi makakatulong sa pagtaguyod ng isang maunlad na pamayanan. Nakuha tayo sa Kabanata 12 na pinamagatang Todos los Santos o sa Tagalog, Araw ng mga Patay. Ang mga tauhan, sepulturero. Ito ay isang tao na nagtatrabaho sa sementeryo kung saan sila ang nagbubuhay at naglililing ng mga patay. May dalawang sepulturero ang nabanggit sa kabanatang ito. Ang isa ay baguhan pa lamang at ang isa naman ay matagal na nagtatrabaho at matagal na niyang trabaho ito. Padre Damaso, kilala rin sa tawag na Padre Garote, isang pangunahing karakter na pari Kasila na may malaking papel sa pagbalatang kwento. Si Padre Garote ang nagutos na ilipat ang bangkay sa libingan ng mga inchik. Nagbuwan, sementeryo ng San Diego.
Matatagpuan ito sa gitna ng malawak na palayan at nakaharangan ng lumang pader at kawayan. Ang sementeryo ito ay may nakatayong krus na malaki sa gitna nito. Makikot ang daan at mabuti. Tuwing tagulan naman ay maligamo. At tuwing tag-araw naman ay maligamo. At tuwing tag-ulan naman ay maputi. Magandang pangyayari. Sa kabila ng malakas na ulan, may dalawang tao ang abanang humumukay sa sementeryo. Ang isa ay isang veterano sa kulturero, habang ang isa naman ay pagbuhat ang ganitong gaway. Ang kanilang ginagawa ay ang magbuhay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang nalilibing. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, may dalawang sepulturero ang nagbuhay. Sa inatin ng isang pader na parang babagsak na, inuukay nila ang dalawang araw pa lamang nalilibing. Ang isa ay hindi niya masigura ang kanyang ginagawa. At duran, panayagkit ng sigarilyo. Sinabi ng matagal ng tatrabaho nito ay napakasaya nito sapagkat siya ay nagbuhay na ng ganitong bangkay na 2 araw pa lamang nililibing. Kung siya ang nasa lugar nito, maaaring hindi niya ito magustuhan. Kasunggulan. Ang utos na pagukay ang paglipat ng bangkay sa libingan ng mga chick mula kay Padre Garote na siyang Padre Damaso ang unang paroko ng panahon yun. Ang utos na pagukay nito ay si Padre Garote o si Padre Damaso. Ang unang paroko sa simbahang yun. Inuutos niya na ukain ng 2 araw na lamang nilibig upang ilipat sa mga libingan ng mga chick ito. Tunggal yan. Dahil nga sa malakas ang buhos ng ulan at kabigalan ng bangkay, inarapat na lamang na itapon nila ito sa lawa. Ito ay dahil sa utos ng malaking kura na si Padre Garote. Dahil masasabi kong ito ang aming kasundulan dahil ang klima ay ang panahong yun na dapat nila ilipat ang bangkay sa libingan ng mga chick ay hindi na nagawa. Hindi na nagawa ito dahil sa lakas ng buhos ng ulan at minarapat na lamang nila at itapon ito sa isang lawa. At dahil ito rin ang utos ng Padre dahil din ito ang utos ng malaking kura na si Padre Garote. Aral ng Kabanata 12. Ang mahalagang aral sa Kabanata 12 ay pagtrato ng maayos sa mga limawang mahihirap. Ang paglipat ng bangkay sa libingan ng mga chick ay sumasalamin sa hindi pantay na pagtrato sa mga limawang mahihirap at hindi Kristiyano. Ang talatang impresyon. Sa ikasamang na kabanata ng Noli Tangere, ang aral ay kahalagaan ng pagiging tapat sa sarili at sa mga taong mahalaga sa atin. Mahalaga na manatiling matatag sa mga paniniwala at prinsipyo na ating pinaniniwalaan at hindi palala sa impluwensya ng iba. Sa ikasampung kabanata, nagpapakita ito ng kahalagaan ng kasipagan at determinasyon sa buhay. Ang mga taong masisipag ay na magtatagumpay sa kanilang mga layunin at maging maunlad. Sa ika-11 kabanata, ipinapakita ang mga hidwaan sa pagitan ng mga taong may kapangyarihan at ang kawalan ng tunay na kapangyarihan na nasusukat sa yaman o posisyon sa lipunan. Ang tunay na kapangyarihan ay dapat nakaugat sa pagiging totoo sa sarili at sa iba. Sa ika-21 kabanata, ipinapakita ang kahalagan ng pagtrato ng maayos sa mga yumaong mahihirap. Ito ay isang paalala na dapat pantay ang pagtrato sa lahat ng tao, kahit na sila ay nasa iba't ibang antas ng lipunan. Sa
Self-reflection. Sa aking mga tinalakay na kabanata, mas lalo kong naisip na mabuti o nararapat talaga ang pag-usap ng maayos. Napagtanto ko kanina Kapitan Tiago at Padre Damaso na napakalaga ng komunikasyon o pag-uusap para maayos sa mga hindi pagkakaintindihan at may saayos ang mga usot o mga problemang ating kinakaharap. Ang kahalagahan ng kabutihan ay naging sanhi ng mas maunlad na pagbabago ng nakakarami. Si Don Rafael ang nagpapatunay na kapag mabuti ka sa iyong kapwa ay mabuti o pagigiliwan na rin ng mga ito. Ang sinabi nito na kabutihan ay makakatulong sa iyo at sa ibang tao sa paraang bigayan. Bago ako tumungtong sa kolehiyo, maraming pagsubok sa aking buhay ang dumating. Una na dito ang pera. Kulang kami sa pera dahil ang trabaho ng aking ama ay paggawa ng bahay lamang. Pinadlangan ko ang kanilang pasya na tumigil ako sa pag-aaral. Naganap ako ng mapapasukan at nakapasok ako sa isang construction site bilang labor. Mahirap ang aking dinaranas dahil sa umaga ay nagtatrabaho ako at sa hapon naman ay nag-aaral. Gayunpaman, hindi ituwad lang para ako ay sumuko. Marami mong tao ang hindi naniniwala sa akin. Ipagpapatuloy ko ito. Mapalad ang mga taong hindi kapos sa pera. Kaya huwag niyong sayangin ito. Magsisilbi akong modelo sa kapwa ko, mag-aaral na hindi hadlang ang salapi para tumigil sa pag-aaral. Bagkus gawin itong inspirasyon para makamit ang inaasam nating makapagtapos. Kagaya ng ginawa ni Don Rafael sa pagpapayaman sa bayan ng San Diego, dahil sa kanyang kasibagan, siya ang magsisilbing modelo o upang mas lalo ako magsipag para maging asensado upang makatulong ako sa ibang tao. Hindi ko gagayahin ng pakikipagkunwarian sa harap ng maraming tao ni na Padre Salvi at ang Andres dahil isa akong tunay na kaibigan. At hindi ako nagsasalita na nakatalikod kapag ang aking kaibigan ko ay wala. Mas mabuti na maging totoo kaysa sa pagkipag-plastikan. Dahil kapag isa kang magpagunwari, hindi mo alam kung ang mga kaibigan mo o nakapalibot sa iyo ay tunay ba o pinamumunihan ka na. Sa mga kabanatang ito, aking nalaman na sa panahon iyon ay tinatapakan lang tayo sa sarili nating bansa ng mga dayuhan at sila pa naghahari sa sarili nating bansa. Nabibili nila sa murang halaga ang mga Pilipino, ginagawang alipin. Sa halagang 5,000 piso lamang ay nabibili nila ang posisyon sa gobyerno. Ang karakter ni Crisostomo Ibarra ay ang papakita ng kahalagahan ng edukasyon sa pagbabago at pag-unlad ng isang individual at ng lipunan. Dahil kay Crisostomo Ibarra, ito ay nagpapaalala sa akin na palawakin ng aking kaalaman, magpatuloy sa pag-aaral at gamitin ang aking edukasyon para sa kabutihan ng iba at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Value reports, delivery mo na. Delivery sa voice quality sa meeting overnight. Dahil po sa boses niya, takbo po nangyari na dulo, hindi ko malakas ang delivery na gawin. Sa basic order po, bibigyan ko siya ng 9 over net. Naging ako siya ng 9. Okay naman po yung confidence ng pagtayo niya. Nagka-problema lang po sa medyo nakakalimutan niya yung mga limang salita tapos hindi na po nagugulo siya. Technical. Technical, hindi naman sa
hindi yan mo lang ako lang din mo na ito. Kaya, ito ka na Attraction. Sa transaction binigyan ko siya ng 44 kasi yung sarili niya, pinuha niya talaga dun sa mga alasan na nabanggit niya dun sa kwento. Overall. So sa overall impact, binigyan ko siya ng 4 or 5 kasi nakita naman natin na sobrang preparado niya. Alam niya yung work niya, then yung moral combination, his confidence, then yung rehearsal na makakit na. So, yung total, if I'm not mistaken, 91, no? Then may plus. Ano niya, 91. Tama ba? Proceed tayo next reporter. Anong umaga sa inyo lahat? Ako ang inyong pagkakunan sa araw nito sa Kabanata 13, Kabanata 13, ang budol ng mga pangunahing tauhan. Gusto mo para nahanap niya ang budol ng kanyang ama na si Alila, isang matanda na kasama ni Crisostomo Ibarra. Pagdilibig, isang matanda na nakakaalam sa totoong nangyari sa bangkay ni Doro Ibarra. Padre Salvi, nagkakalang nanutos sa pagkaliban ng bangkay ng kanyang ama sa libingan ng mga Hindi. Padre Garote na mas kilala bilang Padre Damaso na inutusan ng maglilibing na tapo ng bangkay ni Doro Ibarra. Buwan. Cementerio ng San Diego. Dumating si Crisostomo Ibarra upang manapin ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. At natagpuan niya ang maglilibing at ginawang niya mula sa bangkay ng kanyang ama. Mahalagang pangyayari. Dumating si Crisostomo Ibarra sa sementeryo upang hanapin ang butod ng kanyang ama. Nga, natagpuan niya ang sepulturero at tinanong niya kung nasa na bangkay ng kanyang ama. Ngunit hindi ito nakita dahil sinunod na ang paraan ng sepulturero ang krus at mga bulaklak dahil sa utos ni Padre Damaso. Dinahanap ang butod, ngunit dinamin ng tagalagay na naisunod niya ang krus at naitapon ng bangkay sa lawa. Dahil naniniwala ang tagalagay na mas mabuti makatapon sa lawa ang bangkay ni Don Rafael Ibarra kaysa makasama ko ito sa libingan ng mga Hindi. Sabi ng nagalagay na malimutos sa kanya ay ilipat ang bangkay sa sementeryo ng mga Hindi pero ayaw ng nagalagay. Nagtanong si Crisostomo kung bakit ginawa ang makaluban ng bangkay sa sementeryo ng mga Hindi kay Padre Salvi. Tungo si Crisostomo Ibarra sa bayan ng San Diego at pumunta siya sa matandang bahay at nakasalubong niya si Padre Salvi at tinanong niya kung bakit ginawa ang pagliban ng bangkay sa sementeryo ng mga Hindi ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Padre Salvi na hindi siya nagagawa ng yun. Kundi si Padre Damaso ang utos na ilipat ang bangkay ni Don Rafael. Nakita rin
Ibarra ng nagdaang sa Kulturero. Sinabi nila ang palatandaan ng libingan ni Don Rafael. Tumunoon tagapag-ibig pero nasitak si Ibarra ng ibang tapat ng Kulturero na kanyang sinunog ang sa tinapon naman ng bangkay sa lawa dahil sa bukas ni Padre Garote. Dito man ang mabuti na mamatapon ng bangkay sa lawa kaysa makasama pa ito sa mga injik. Nagulat si Ibarra nang nalaman niya na pinatapon ng ang bangkay ng kanyang ama ay pinalipat ang bangkay ng kanyang ama sa libingan ng mga injik. Hindi ito nililipat ng sepulturero dahil hindi ko man ang mabuti ang matapon ng bangkay sa lawa kaysa makasama pa ito sa mga sa libingan ng mga ang naliyan sa kabila ito gitna at iyang sundak ito ni Ibarra at ang matandang matiwala ay nagpahiyak sa natin sa matinding galit at po at naiiwan ni Ibarra ang usap ng mga salubong na si Padre sa sarili hindi mo ilang lalo kung hindi magkari hindi ng paliwanag si Ibarra sa paring Ibarra ito po kapastahan ng bangkay ng kanyang mga nakapunta si Crisostomo Ibarra sa bayan ng Santiago. Tapos nakasalubong niya si Padre Salvi at tinanong niya kung bakit gumawa niya yun. Ulit ipinahalam naman ng uli na may gagawan niyo ay si Padre Damaso. Para sa amin ito ay ang kawalan ng respeto sa buhay at sa patay ay magiging dyan sa pagkakaroon ng galit at buhol ng mga nangulila kaya hindi kahit kailan ay hindi naging makatalungan ng pagsawalang respeto sa mga nilalang buhay man sila o mga patay na. Kabanata 14, si Piloso Potasio. Mga pangulayan ng karuan. Don Anastasio o mas kilala bilang Piloso Potasio, isang kilalang karakter sa San Diego na may malalim na pananaw sa buhay. Crisostomo Ibarra, nabanggit sa usapan at kaugnay sa nagdami ng pilosopo. Don Filipo at Ari Dor, nakausap ni Piloso Potasio tungkol sa kasalukuyang mangyayari. Tagpuan, simbahan ng San Diego.